Eh kayo kung magbasa ng Biblia, pinipili nyo lang yung binabasa nyo eh. Ako hindi. Lahat binabasa ko sa Biblia. Kahit sino pa ang tamaan, sabi sa Biblia, sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan na pahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng kasakiman ng buong karumihan ginagawang negosyo. Ha? Alam niyo ang negosyo? Salita ng Diyos, relihiyon. Ang miyembro nininegosyo. Kinakasangkapan yung miyembro para kumita ng pera. O, di ba? O, di ba? Totoo, mga kababayan? Yung miyembro pinakakalat sa daan, pinangungulekta ng mga pera ron sa mga palengke. Kahit sino, tinatapatan ng kanilang supot. Sasabihin, sa Panginoon daw, saan kay kanila sila gumagamit. Pakinggan, isipin nyo. Kung di ba yan pandaraya sa kapwa, pakinggan nyo. Eto nakasulat yan, ginagamit na kasangkapan ng pastor, yung miyembro niya, para siya yumaman at magpakarami ng pera. Sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Nakita nyo, mga kababayan? Sino ipangangalakal? Bukod sa salita ng Diyos, pati miyembro ipinangangalakal din. Sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ikaw mismong miyembro ipangangalakal. Gagamitin kang kapital para manghingi ka ng pera sa mga daan at supermarket. Gagamitin kang kapital para humingi ng suporta sa politiko. O, di ba? Ang ipinangangako'y ang miyembro para kumuha ng simpatya ng politiko. Yan ang katuparan ng sinasabi ni San Pedro na sa kasakiman ng pakunwaring salita, ipangangalakal kayo, miyembro. Naaawa nga ako dun sa magpapakasali pagbabayarin pa. Mahal ko nga yung tao na yon na inililigaw na yung nagbabayad pa. Mahal ko rin yung mga ngaral na baka sakaling matauhan. Tutal, marami na rin lang silang pira. Huwag na silang magpabayad sa kasal at saka sa binyag. Di ba? Tutal, hindi nyo na kayang ubusin yung pera at nakapalasyo na kayo. Di, wag nyo nang kurakutan pa yung mga squatter, na pati ba naman yung mga squatter, hinihingan nyo pa ng ikapo, wala namang kita yun. Oh, pinopwersa nyo pa yung mag-love offering. Ha? Dapat yung mga squatter na may sakit, siya pa nga ang bigyan ng pastor. Aba, itong mga pastor na ito, napakatataka, walang kabusugan. Bakit? Tarairain na niyang pera, nakapalasyo na siya, meron na siya sariling eroplano, ha? Meron na siya sariling bapor. Baka hindi lang bapor, baka barko pa. Ha? Meron na siyang lahat ng bagay at hindi niya na kayang ubusin pati nung kanyang kaapu-apuhan. Pati ba naman ito squatter na imbis tulungan sila pa rin ang nag-aabuloy? O, yan ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. Kaya, kung halimbawa, sabihin ko yon, galit ba ako dun sa tao? No. Baka sakaling magising sila. Total, mga bilyonaryo na sila. Mga milyonaryo na yung mga pastor. Baka magising. O, nakatulong ako sa mahihirap na huwag na silang pahirapan ng kanilang mga pastor at huwag na silang lukohin na paasahing bubuksan ng Diyos ang langit, maghuhulog ng pagpapala, wala kang paglalagyan, siksik, liglig at umaapaw. Asa naman ang asa yung tao. Wala na siyang pera, bibigay pa niya kasi umaasa siya na sa paggawa niya noon, gagantihin siya ng Diyos ng literal, siksik, liglig at umaapaw, material na mga bagay na sasagana siya. Kaya sa pag-asa niya sumagana, nagsusugal siya sa relihiyon para lang siyang tumataya sa wedding. Na sa pag-asang makatama siya, nahuhut-hut siya araw-araw, taya siya ng taya. Ganon din naman ang kalagayan nitong mga nagre-relihiyon na pinaasa ng maling pag-asa ng mga pastor na pagbigay daw ng ikapo, bibigyan ng Diyos ng pagpapala, siksik, liglig, umaapaw. Bigay naman ngayon ng bigay na kahit wala nang makain yung anak, bigay pa rin ng bigay. Hindi masamang magbigay kung ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po ako tutol sa pagbibigay. Mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Pero kung ang binibigyan natin, pastor naman luloko, pinalarami natin ng kayamanan para lalong makapanloko, hindi tayo dapat magbigay. Nagiging kasangkapan pa po tayo ng demonyo para palakasin ang puwersa ng mga manlulokong mangangaral. Yan ang layo ng palatuntunang ito. Sabihin nyo ba, wala kaming pag-ibig sa kapwa? Kaya nga po kami naglalakas loob magsalita ng ganito. Dahil mahal namin ang mga kababayang Pilipino na mahigit ng 400 taon niloloko sa relihiyon.
pinagkakakwartahan, ginagawang palabigasan at gatasan ng mga mangangaral na ang ginawang opisyo at hanap buhay ay ang relihiyon. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Maraming nakita si Pablo noong pang kanyang panahon, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. Para kumita, magkamal ng kayamanan ang mga mangangaral na ito. Pati salita ng Diyos, kinakalakal nila. O ngayon, kung nung panahon ni Pablo, marami ang nakita niya na nangangalakal ng salita ng Diyos, sabi niya, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal nilang salita ng Diyos. Ngayon, mas marami po akong nakikita ngayon na mangangalakal ng salita ng Diyos. Hindi lang ang salita ng Diyos ang kinakalakal, pati yung kanilang miyembro. Sabi ni San Pedro, sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya, ito po'y panawagan sa mga kababayan, huwag kayong magalit sa palatuntunang ito. Bigyan lang tayo ng sapat na karapatan ng pamahalaan, lahat ng katiwalian sa relihiyon, atin pong tatalakayin sa Biblia. Ang Biblia, batayan natin, hindi tayo magbabatay sa kung ano-anong chismis. Biblia po ang ating bubuksan, ipakikita ng palatuntunang ito sa inyo, yung picture, yung larawan ng tunay na relihiyong nasa Biblia, na yung relihiyon na yon ay paglingap sa mga kawa-awa, pagmamalasakit sa mga inaapi at niloloko ng kanilang mga pastor. Yun ang tunay na relihiyon, ipagmalasakit yung maliliit. Ang kanilang karapatan, hindi lang pantao kundi pati ang kanilang karapatang maging dapat sa Diyos, makawala sila sa mga kuko ng dambuhalang mga pastor na matatakaw sa relihiyon. O kasama ka nang nanonood ngayong nagagalit sa akin. Ha? Ipinangangalakal ka ng pastor mo. Ha? Ginagawa kang kasangkapan para lumakas ang impluensya niya, para lumakas ang kanyang kapit, para siya makapagdikta sa gusto niyang diktahan.